Sinagot ng magkapatid na Erwin at Ben Tulfo ang inihaing disqualification case laban sa kanila at 3 pang mga Tulfo. Hindi raw totoo na bubuo sila ng political dynasty. Nasa frontline ng balitang yan si Marcel Halili. Sa Cuneta Astrodome sa Pasay, nagsagawa ng campaign rally ang mga pambato ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kumpleto ang 12 kandidato sa pagkasenador. Pero bago yan, nag-press con ang ilan sa kanila at isa-isang sinagot ang mga issue. Partikular na ang inihaing disqualification case laban kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at sa 4 pang Tulfo na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Kabilang dyan ang mga kapatid niyang si Ben na tumatakbo ring senador at si dating Tourism Secretary Wanda Teo. Gayon din ang sister-in-law niyang si Congresswoman Jocelyn Pua Tulfo na parehong nominee sa mga party list groups. Kasama din sa pinapadisqualify si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na muling tumatakbo sa Kongreso. Base sa disqualification case na isinampa ng isang Virgilio Garcia, dapat i-disqualify ang 5 tumatakbong Tulfo dahil kapag nanalo silang lahat, maituturing itong political dynasty na paglabag daw sa ating konstitusyon. Pero giit ni Congressman Erwin, nakasulat man sa saligang batas ang political dynasty, wala namang batas na nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Naalaman ko lamang po yun doon sa aking barbero kahapon. Siya po yung nakabasa sa social media. Siya po nagsabi na may nag-file daw. Giit naman ni Ben Tulfo. Pabor ako sa anti-political dynasty. Para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Habang ang turismo party list ni Wanda Tulfo Teo, kinundi na ang disqualification case. Wala raw batas na nilalabag ang mga Tulfo sa pagtakbo nila sa magkakaibang posisyon. Paninira lang daw ito sa kanilang pamilya. Para naman kay incumbent Senator Raffy Tulfo. Kasi kung gusto ka ng tao, iboboto ka nila. Mga taong bayan, kung ayaw niyo mga kapatid ko, please don't vote for them. Pero kung gusto niyo sila dahil sa tingin niyo makapagsilbi sila ng maayos, then go ahead, kayo na mag-decide. Sa ngayon, na-i-raffle na ng COMELEC ang kaso at napunta ito sa First Division ng COMELEC. Without deciding din doon sa merits ng kaso, patuloy kong sinasabi, tama po, meron po yung provision sa ating saligang batas, yung anti-political dynasty. Subalit parang doon kasi ang naging issue ay meron bang batas na nagpapatupad po dito. Yan ay isang issue na maaaring pag-usapan dito sa kasong ito. Paglilinaw ng COMELEC, hanggat walang finality sa kaso, maaari pa ring makatakbo ang mga may kinakaharap na kaparehong reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.